Today is Saturday, January 6, 2024. I-chart natin si Dito, GMA 7, Monde, at Medic. Tara! Unahin natin pag-aralan si Dito. Dito sa weekly time frame, kung pagmamasdan natin, nahinto na yung pag-create niya ng lower lows and lower highs, which is good. Kaya may possibility na bottom na tong 1.96. At nagre-range na siya. So, ang support is 1.96. At ang resistance naman ay bandang 3.50. So, nagsa-sideways si dito ngayon. At kung pamamasdan natin yung moving averages, nag-i-spaghetti siya, which is a sign na nasa sideways nga si dito. Try naman natin mag-base sa market phases. So, posibleng andito na si dito sa accumulation phase. Of course, that's only a probability. Hindi pa ganun kalinaw yung sign of reversal ni dito. Pero I guess, may potential to na mag-reverse. Mas maganda sana kung magpakita at least ng higher low at higher high si dito para masabi natin na pa-reverse na nga ito. So, probably sideways pa to, saka mag-reverse. Try nga natin i-check kung ilang percent ba yung upside ni dito sa range. So, let's check. So, yan. Siguro mga 30 to 50% yung upside nung range. Kaya kung i-range trade mo siya, pwede na rin, no? Kahit papano. In terms of risk naman, I think wala na sa high risk si dito. Pero pwedeng makonsider pa natin to as medium risk. Kaya better pa rin kung mag-set ng stop loss para protected pa rin yung capital just in case. Next is GMA 7 dito sa weekly time frame. Kung long-term view ang pag-uusapan natin, nasa downtrend pa rin siya dahil sa pagbuo nito ng lower lows and lower highs. But it doesn't mean na wala ng opportunity. Most probably, lower low to. At pa-create siya ng lower high. So, pag nag-pullback, posibleng opportunity to buy yun sa short term. Though, yung risk-reward nga lang ay hindi ganun nagkakalayo. Mag-sample tayo, no? Sample reward. Tapos, mag-sample naman tayo ng risk. At yan, yung sample risk. So, i-consider natin na medium yung risk level pag i-trade to dahil hindi nga nagkakalayo yung risk sa reward. Pwedeng ganito yung movement niya or ganito. Kaya kung long-term trader ka, hindi pa advisable pumasok dito. Pero pag short-term trader ka naman, I think pwede naman siyang i-trade or i-swing trade. Yun nga lang, medium yung risk level, no? Next is Monde. Dito sa weekly time frame, kung long-term view ang pag-usapan natin, downtrend pa rin siya dahil patuloy itong bumubuo ng lower lows and lower highs. I-label natin to as lower low, tapos ito naman lower high, tapos ito lower low. Dito naman lower high. Tapos itong ngayon is lower low. At ngayon ay pa-create siya ng lower high. Meaning, posibleng magbigay ito ng short-term opportunity at umabot yung price mga bandang 11 or 12 siguro. Pagkatapos noon, baka mag-range na lang siya. Sa long-term, downtrend pa rin kasi siya. Sa mid-term, posibleng sideways, no? Sa short-term, posibleng uptrend. Kaya, importante na alam mo kung gaano katagal mong hahawakan. Halimbawa, kung long-term to mid-term trader ka, hindi pa advisable pumasok. Pero kung short-term trader ka, I think pwede i-trade tong si Monde.
Next is Medic. Dito sa monthly time frame, kung pagmamasdan natin, nagkaroon ng green candle. And it seems like hammer candle pa to, no? This could indicate na posibleng makitaan natin ng bounce si Medic. For me, the price is already attractive. Then, mag-set siguro tayo ng cut loss sa 0.3000. So, that's around 9%. Nagbase ako sa lowest price ng candle na to at nagbigay lang ako ng konting allowance sa pagkat. For now, unknown pa yung target price. Try nga natin i-check sa daily chart kung may bullish divergence. Wala siyang bullish divergence. Pero kung titingnan natin tong mga candle, no, hindi siya buo-buo. So, probably illiquid tong Medic. Try nga natin tingnan yung number of trades niya nung last Friday para ma-check natin kung gaano ba talaga ka-illiquid si Medic. So, based dito, 14 trades lang siya. At ang value traded is 114,000. No? So, mababa. So, liquid pala talaga siya, guys, no? Kaya, mahirap pag nilakihan mo yung allocation dito. Baka mahirapan kang makalabas. Though, I might consider buying Medic. Pero, small allocation lang. I will consider na yung risk level is medium since illiquid siya.